Again, saying that our future is better, brighter, and beautiful. Ngayon po, dito na po tayo sa War Day 43 at Truce Day 4. Day 4 na po, so yung ceasefire. As we speak right now, there's an ongoing ceasefire talk na nangyayari dyan sa Pakistan. At nandun po ang representative ng Iran at ng US. So, hoping na alam natin fragile masyado to, no? Napakadelikado ng ceasefire kasi at any moment, pag talagang nagmatigas ang Iran dito, for sure, ay walang mangyayaring ceasefire. At yung 2 weeks na sinabi ni Donald Trump, ay may possibility na ma-break. So let's hope and pray na hindi mangyari yon. Pero merong small glimpse ng hope. No? May small glimpse of hope. And tingnan po natin dito, ang casualty, yung mga namatay before the ceasefire ay sa Iran is more than 7,650 at 26,500 plus ang injured diyan sa Iran lang. At biglang sa ang Lebanon, no, 1,953 at 6,303 ang injured. At ang total po nito is almost 10,000 ng mga namatay at sa injured po ay more or less nasa 100,000 na, no? So almost 100,000. Kaya ang laking ang laking in 40 days or so na ganyan na karami ang mga namatay. At ang very surprising po rito, sa Israel, 40 ang namatay sa kanila at 7,453 ang injured. At meron din po sa United States, sa US, 15 ang namatay sa kanila at 538 plus ang injured. Pero meron din sa Pilipinas, 2, isa sa Israel at isa sa Iran. Just imagine, no, meron pa rin Pilipino kasi kahit saan tayo nandoon. Maraming mga overseas worker. At alam ko po yung dyan sa Iran ay ang Pilipino dyan is around 1,100 at least, no, na yung iba dyan nakapangasawa na ng mga Iranians. So yan po, no, ang status ngayon. Kaya thank God at medyo huminto dahil talagang very bloody at catastrophic tong mga nangyayari. Pero pumunta po tayo, no, since the day po ng ceasefire ay ito na po ang nangyari, ha? Ito na po ang nangyari since ng ceasefire. Nung in-announce yung ceasefire, after po no nagpadaan po ang ang Iran sa Strait of Hormuz ng 3 vessel na barko. Okay? So, kaya 2% yan ng mga dumadaan po dyan. At alam po natin na ang more than 160 and 150 na vessels ang na-stranded, no, na naghihintay makapasok at iba makalabas. So, yan at yan yung pagka-announce ng ceasefire. But ito po, no, pagdating ng day 2 ng ceasefire, actually day 3 na ng ceasefire, no. Itong nagpadaan po sila ng 5 barko, ng 5 vessel. So at least merong small hope na kaya umaasa pa rin na workable yung yung peace treaty o ceasefire na ginagawa nila ngayon, ceasefire talk, no, na pag-uusap. At nag-shoot po ang crude ng $127.61 per barrel. So sa highest po 'yan. Kaya tingnan po natin kung yung mga nangyayaring 'yan ay hindi po tayong sabi nga na expect for the best pero na may mangyaring maganda, pero po pwede pa rin mangyari yung worst.
So, talagang ito ay beyond our control. So, at ito po 'no, ang magandang sinasabi na yung workable po sa bawat isa sa atin. Sabi nga rito ni Kurt Vangel, "I enjoy the little things in life because one day you will look back and realize they were the big things." So, magsimula po tayo yung mga maliliit na puwede nating matipid, ay, gawin na po natin ngayon, okey? Yung mga maliliit na bagay na 'yan. Kasi pagdating nung time malalaman mo na malaki pala yun. Maliliit 'yan pero marami. Isang example po, especially dito sa North America 'no, na nakagawian dito na, na bumili na mag-coffee everyday, first thing in the morning, dadaan ng Tim Hortons o Starbucks at, parang ano na 'yan, parang automatic na. Merong grupo ng 5 o 6, o ikaw ngayon Monday, Tuesday, Wednesday. So isipin niyo po 'no, kung mag-usap kayo na gawin niyo munang every other day 'yan, malaking bagay ang matitipid niyo. Kasi sa kape na 'yan na $2 to $3 ang average niyan, isipin mo sa isang buwan magkano rin 'yan. At diyan naman sa atin sa Pilipinas, kung magta-tricycle kayo, kung makakatipid kayo, kung lalakad kayo diyan konti diyan sa kanto, o siguro pinakamalayo na diyan ang 1 kilometro, ano, kung makakatipid ka naman ng malaki at pumapasok ka araw-araw, therefore sa isang buwan malaki po ang matitipid natin. Small things, kaya enjoy the little things in life because one day you look back and realize they were the big things. At ito pa, ang isang malaki 'no, na dapat din nating, bigyan diin ay yung pagtaya po sa lottery. Ganyan, pagka nagkakaroon po ng tawag dito ng ganyang krisis, nagkakaroon tayo ng false hope, okey? Eto lang, ako naglalaro ako ng Sudoku diyan online, Sudoku. Ano lang 'to, for fun. Minsan ano, kadalasan 2 number lang ang pagpipilian mo. 80% of the time mali. Kaya ganyan din sa sabong, 'di ba? Bakit 2 lang ang pinagpipilian, mas maraming natatalo? Kasi yung low probability, 80% po diyan ay natatalo. Kaya how much more sa mga lottery. Kaya kung gumagastos tayo diyan, may false hope tayo, malaki po ang matitipid natin. Ngayon, ito pa 'no, sa sinabi ni Lao Tzu, isang, Chinese na philosopher, sabi niya rin dito, "The journey of 1,000 miles begins with a single step." 'No? Kaya magsimula tayo. Meron talagang single step. Yung ano, minsan ang hirap gawin. 'Di ba ang hirap gawin? Kaya sinabi ko nga 'no, yung, matitipid natin sa simula parang ang hirap i-break, pero with a single step, diyan magsisimula yung 1,000 miles, yung breakthrough po natin. At ito rin po 'no, may maganda rin sinabi si Swami, Vivekananda. Sabi niya, "Everything is easy when you are busy. But nothing is easy when you are lazy." Again, ang ganda, di ba? Everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. Ano po pa? Ano pa sa Tagalog yan? Sabi nga, no, lahat daw ay magiging madali kung ikaw ay masipag or busy ka, no? Magiging madali. Ibig sabihin, walang mahirap sa taong masipag. But nothing is easy when you are lazy. Wala pong magiging madali o walang magiging magaang kung tayo raw po ay tamad. Okay, maganda po. At ito po, ang isang, talagang, totoo 'no, na ibig sabihin, kahit saan meron po 'to yung mga langgam. Sabi po rito, "4 things on earth are among the smallest, but they are instinctively wise. The ants are not strong creatures." Yung mga langgam, they're not strong creatures, yet they prepare their food in the summer. Yan, sa Proverbs chapter 30,
verses 24 to 25. Yan, katulad po ng mga langgam. No? Maliliit lang sila pero masipag sila. At grabe yung teamwork ng mga langgam. Wala po silang leader. Wala silang chieftain o no, na ruler. And yet, organized po sila. How much more, no? Yun tayo, mas meron tayong kaalaman kesa sa mga langgam. Kaya ang ganda eh. Totoo yung sinabi rito, si Solomon po, one of the wisest men na nagsulat ng Book of Proverbs, naobserbahan niya kahit yung maliit na bagay. So tayo, obserbahan natin yung mga maliliit na bagay na pwede nating simulan. Okay? Para hindi po tayo victim ng crisis, ng giyera dyan sa Middle East. So salamat po at hoping nagbigay po sa atin ng kahit kaunting inspirasyon itong Solid Food for Thought natin at you can like and share and hoping na na subaybayan niyo po ang mga susunod natin na mga episode. So once again, salamat sa inyong lahat. God bless you and shalom. Bye for now.